Man TV. Shoutout po kay Junel Navarro Total salamat. Bobby Aguilar. Kabanata 81. Ganun pa man, natatakot pa rin si Gary Brown. Ang kumilos laban sa isang taong mas mataas ang katayuan kaysa sa kanyang sarili, para kay Gary, walang alinlangan na malaking panganib iyon. Kung malalaman, iyon ay magbubuwis ng ating buhay. Napuno ng takot ang mukha ni Gary. Bumantong hininga si Benjamin Hill at sinabing, upang makagawa ng mga dakilang bagay, kailangan ang mga panganib. Kung gusto mong mamuhay ng ganito habang buhay, maaari kang tumanggi. Nang matapos, lumingon si Benjamin sa gilid at hindi na nagsalita. Matagal na nakaupo doon si Gary Brown nang hindi nagsasalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin si Gary kay Benjamin at sinabing, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Bukas ko na lang ibibigay ang sagot ko. Sige. Tumango si Benjamin. Then he chuckled and said, walang maraming pagkakataon sa buhay. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Alam ko. Tumango si Gary at saka lumabas ng bar. Ngumisi si Benjamin. Naniniwala siyang tiyak na papayag si Gary. Dahil ang isang taong matako gaya ni Gary ay hindi nakatiis sa tukso. Ang kasakiman ng tao ay nakikita ang kahinaan na dapat pagsamantalahan. Simple lang ang ideya ni Benjamin, humanap ka lang ng kikidnap kay Emily Taylor, at kapag galit na galit ang pamilya Taylor, ilalabas nila ito kay Bobby Aguilar. Kahit na, sa swerte, si Bobby ay napatawad ng pamilya Taylor, si Emily ay tiyak na ibabalik sa capital city. Sa mga oras na iyon, hindi ba magiging parang laruan si Bobby sa kanilang mga kamay, na madaling manipulahin? Dito, kahit na natuklasan ito ng pamilya Taylor, maaaring tanggapin ng pamilya Hill ang lahat at isisi ang lahat kay Gary Brown. Ako ay isang fucking genius. Hindi napigilan ni Benjamin ang tumawa ng mayabang. Kinabukasan, bumalik si Bobby Aguilar sa River City mula sa Shigland City. Sa pagkakataong ito, malaki ang ani niya. Ang mga halamang gamot na ibinigay ni Leonard Schultz at ang halaga mula kay Anson Gutierrez ay sapat na para marating ni Bobby ang stage ng foundation establishment. Nagtataka ako kung gaano katagal bago pumunta mula sa chi-refining stage hanggang sa foundation establishment stage. Tahimik na nag-isip si Bobby. Kaya bago iyon, kailangan munang mag-ayos si Bobby. Pansamantala niyang iniligpit ang mga halamang gamot, at pagkatapos ay nagplanong humanap ng magandang lugar. Kung pwede lang akong tumira sa villa na iyon ni Benjamin. Lihim na nag-isip si Bobby. Ang kapaligiran doon ay ang pinakamagandang nakita ni Bobby, ngunit nakakalungkot ang kanilang relasyon ay naging imposible para kay Bobby na manirahan doon. Sa sandaling ito, isang Range Rover ang biglang dumating sa harap ng gate. Huminto ang sasakyan sa harap ni Bobby, at lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. Nasa bahay ba si Mr. Aguilar? Tanong ng lalaking naka-black suit sa pinto. Kumunot ang noo ni Bobby at naglakad pa sulong, sinabing, ako nga. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Magalang na sinabi ng lalaking nakaitim na suit, iniimbitahan ka ng ating G. Richardson sa hapunan ngayong gabi. Hindi ko alam kung may oras si Mr. Aguilar. Ginoo. Richardson. Kuya Richardson. Biglang naalala ni Bobby ang taong ito. Since last time, wala na masyadong friendship sa kanilang dalawa. Para ba ito sa pamilya Hill? Lihim na nag-isip si Bobby. Si Tio Richardson ay may magandang relasyon sa pamilya Taylor, at sinampal na ni Bobby ang kanyang mukha noong nakaraan. Kaya pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, para sa kapakanan ni Emily, nagpasya si Bobby na tanggapin ang imbitasyon. Sige, sabihin mo sa akin ang oras at lugar, sabi ni Bobby. Mabilis na sinabi ng lalaking nakaitim na suit, mamayang gabi sa 8:00, sa Fish Restaurant. Sige, pupunta ako roon, sagot ni Bobby. Pagkaalis ng lalaking nakaitim na suit, nagmamadaling umakyat si Edward Green. Ginoo. Aguilar, itong Mr. Richardson at Stephen Hill ay malapit na magkaibigan. Takot ako. Bahagyang ngumiti si Bobby, hindi mahalaga, naniniwala akong wala silang gagawin sa akin. May gusto pang sabihin si Edward, pero kinawayan siya ni Bobby. Sa kabila.
Nakahiga sina Gary Brown at Sylvia Johnson sa kama, patuloy na naninigarilyo si Gary, nakakunot ang noo. Honey, anong problema? Mapaglarong tanong ni Sylvia habang nakahiga sa ibabaw ni Gary. Nang makita si Sylvia sa kanyang harapan ay biglang nakaramdam ng pagkasuklam si Gary. Lalo siyang nagsisisi na nagpakasal sa isang malaplorera na babae. Hindi ako makontento sa status quo. Nagdesisyon si Gary, itinapon ang sigarilyo sa lupa, kinuha ang kanyang telepono, at tumakbo sa balkonahe. Tumawag siya sa Benjamin Hill. Pagkakonekta ng tawag, sinabi ni Gary sa telepono, Mr. Hill, sumasang-ayon ako. Tumawa ng malakas si Benjamin sa kabilang dulo, alam kong pipiliin mo ang tama. Gary said solemnly, Mr. Hill, may mga kondisyon ako. Sige, sang-ayon ni Benjamin. Kung magtatagumpay kami, ang aming pamilyang Brown ay dapat na makipagtulungan ng malalim sa pamilya ng Hill, sabi ni Gary. Benjamin chuckled, syempre, walang problema. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ka ay troto ng aming pamilyang Hill ng hindi patas. Nagpatuloy si Gary, kung mabaigo tayo, kailangan mong maghanda ng 100 milyon na pera para sa akin at ginagarantiyahan ang aking ligtas na pag-alis. Hahaha, walang problema. Tumawa si Benjamin, ngunit ang bagay na ito ay hindi dapat may ugnay sa aming pamilya Hill, o alam mo ang mga kahihinatnan. Okay, tumango si Gary bilang pagsang-ayon. Pagkababa ng telepono, hindi napigilan ni Benjamin ang mapangiti. Kung nabigo ang plano, bigyan ka ng pera. Maaari mo ring hintayin ang iyong kamatayan. Maghuhugas na ako ng kamay sa kaguluhang ito. Hintayin mo na lang. There will be a good show, tagumpay na tawa ni Benjamin. Sa gabi, nag-impake ng simpleng regalo si Bobby at tinungo ang fish restaurant. Sa bakana ng fish restaurant, may naghihintay na. Nang makita nila si Bobby, mabilis silang naglakad at sinabing, matagal ka nang hinihintay ng ating Mr. Richardson. Tumango si Bobby, at sinundan ng attendant sa loob ng private room. Nandito na, Mr. Aguilar, mangyaring pumasok, magalang na sabi ng attendant. Inilibot ni Bobby ang paligid at, matapos matiyak na walang panganib, itinulak niya ang pinto at pumasok. Pagkabukas ng pinto ay nanlamig ang mukha ni Bobby. As expected, malamig na sabi ni Bobby. Pagkatapos, tumingin si Bobby kay Tio Richardson at sinabing, Tito Richardson, kung gusto mong makasama ako ng hapunan, ikalulugod kong. Pero kung may iba kang intensyon, pasensya na, hindi kita sasamahan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tumalikod si Bobby para umalis. Nagmamadaling tumawag si Tio Richardson, Bobby, huwag kang masyadong menas. Pwede mo ba akong bigyan ng mas maraming oras, please? Huminto si Bobby sa kanyang kinatatayuan, nakatingin kay Uncle Richardson na nakangiti at sinabing, Tito Richardson, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Sinabi mo na hindi ako pababayaan ng pamilya Hill, at ngayon, ano ang kahulugan nito? Hindi napigilan ni Tito Richardson na mamula. Paano niya nalaman ang pamilya ni Hill ay walang kap-ares kay Bobby? Bobby, walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang interes, sa wakas ay nagsalita si Stephen Hill. Tumayo siya at sinabing, nagkamali ako noon. This time, tinanong ko si Uncle Richardson na iset up ang pagtitipon na ito para humingi ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad sa akin. Napatikip ng tenga si Bobby na tila hindi makapaniwala. Kumaway si Tito Richardson, maupo ka muna, maupo ka. Kabanata 82. Tumingin si Bobby Aguilar kay William Richardson saglit bago tuluyang umupo. Talagang interesado siya sa sasabihin ni Stephen Hill. Bobby, hindi ko inaasahan na mabilis kang lumaki, medyo magalang na sabi ni William Richardson. Napabuntong hininga din si Stephen Hill, sa panahon ngayon, talagang sorpresa tayo ng mga kabataan. Napatingin si Bobby kay Stephen Hill at sinabing, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Medyo abala ako, at may mga gagawin ako mamaya. Bahagyang kumunot ang noo ni William Richardson, halatang hindi nasisiyahan sa inasta ni Bobby. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang masabi at sa halip ay tumingin kay Stephen Hill.
Umubo si Stephen Hill at sinabing, Bobby, mula simula hanggang katapusan, walang ginawang mali ang pamilya namin sa Hill sa bagay na ito. Nabalian mo ang braso ng anak ko, pero wala akong ginawang matinding aksyon. So, kung iisipin, parang wala naman tayong hinaing na hindi mareresolba, di ba? Nakangiting sabi ni Stephen Hill. Tumingin si Bobby kay Stephen Hill at nagsalita na may halong ngiti, Stephen, iyon ba talaga ang iniisip mo? Kung wala akong soul nourishment pill, uupo ka ba dito para makipag-usap sa akin ng mapayapang? Tumawa ng malakas si Stephen Hill, walang ganap. Paulit-ulit nanginis siya ni Bobby. Nangako na siya kay Emily Taylor na kahit magmakaawa si Stephen Hill sa kanya, hinding-hindi niya ito bibigyan ng paraan. Ang mga taong tulad ni Stephen Hill, sa sandaling tumalikod, ay tiyak na mangangagat pabalik. Umubo si William Richardson at sinabing, kailangang matapos ang bagay na ito. Nakaupo kaming lahat dito ngayon, nakaharap sa akin. Bakit hindi natin gawin ito? Huminto siya at itinuro si Stephen Hill, pareho ang inyong pamilya na nagtutulungan, lumalakas ng sama-sama, at magkasamang kumikita. Hindi ba maganda iyon? Oo, iyon talaga ang iniisip ko. Sa lakas ng aming pamilyang Hill at sa soul nourishment pill sa iyong mga kamay, siguradong lalago kami. Mabilis na kinuha ni Stephen Hill ang isang baso ng alak at sinabi. Gayunpaman, hindi nagpakita si Bobby ng anumang balak na kunin ang baso ng alak, sa halip ay walang katapusang nginisyon. Stephen, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipagtulungan sa akin ngayon? Malamig na tanong ni Bobby. Agad na nagbago ang mukha ni Stephen Hill. Hindi niya akalain na magiging prangka si Bobby. Hindi rin niya akalain na ganito pala kayabang si Bobby. Stephen, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, kaya kung pagalingin ang braso ng anak mo, at noong una kitang makilala, naisipan kong pagalingin ang braso niya, malamig na sabi ni Bobby. Pero sayang naman ang pagiging mayabang mo kaya ako nag-alinlangan. Sa ngayon, wala akong balak makipagrelasyon sa iyo. Matapos marinig ang mga salita ni Bobby, nagmamadaling nagtanong si Stephen Hill, Bobby, seryoso ka ba? Mapapagaling mo ba talaga ang braso ng anak ko? Talaga, malamig na sabi ni Bobby. Medyo naging excited ang ekspresyon ni Stephen Hill. Napalunok siya at nagmakaawa, Bobby, kung mapapagaling mo ang braso ng anak ko, handa akong pumayag sa kahit ano. Maaari kitang bigyan ng 10%, hindi, 30% ng mga share ng aking kumpanya. Nag-aalalang sabi ni Stephen Hill. Umiling si Bobby, sinabi ko na sa iyo, talagang hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Napabuntong hininga si Stephen Hill at sinabing, kalimutan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa ngayon. Pagalingin mo na lang ang braso ng anak ko, please. Pagkasabi nun, tumayo talaga si Stephen Hill at lumuhod sa harap ni Bobby. Labis nitong ikinagulat si Bobby. Hindi niya maisip na ang isang tulad ni Stephen Hill ay magpapakaluhod sa kanyang harapan. Talagang malalim ang pagmamahal ng isang ama, hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Nagmuni-muni siya sandali at pagkatapos ay nagsabi, maaari kong pagalingin ang braso ng iyong anak, ngunit ang pakikipagtulungan ay ganap na imposible maliban kung handa kang magtrabaho para sa akin. Kinagat ni Stephen Hill ang kanyang mga ngipin at sinabing, fine, I agree. Bahagyang tumango si Bobby at sinabing, sabihin mo sa iyong anak na pumunta sa bahay ko bukas. Oo. Tumayo si Stephen Hill at paulit-ulit na nagpasalamat kay Bobby. Si William Richardson, nakaupo sa tabi nila, ay nawala sa pag-iisip. Sa sandaling ito, kahit papaano ay nagbago ang kanyang impresyon kay Bobby. Noong una ay inakala niya na si Bobby ay walang kabuluhan, ngunit sa pamamagitan ng selos-salo ngayong gabi, natuklasan ni William Richardson na si Bobby ay may mabuting pakiramdam ng pagiging angkop at mahusay na ambisyon. Sa pagharap sa sanga ng olibo na itinapon ng pamilya Hill, si Bobby ay walang interes dito, at sa halip ay piniling lamunin sila. Para sa mga ordinaryong tao, maaaring ito ay masyadong walang awa, ngunit ito ay isang kinakailangang tuntunin para sa negosyo.
Para sa isang binata na kakatuntong lang sa mundo ng negosyo, talagang nakakagulat ito kay William Richardson. Sana maging maayos ang lahat. Kinuha ni William Richardson ang kanyang wine glass at nakangiting sinabi. This time, kinuha ni Bobby ang kanyang wine glass. Akmang mag-clink sila ng salamin, biglang nagring ang phone ni Bobby. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang sekretarya ni Emily Taylor ang tumatawag. Hindi mapigilan ni Bobby ang pagkunot ng noo habang inilapag ang wine glass at magalang na sinabi. I'm sorry, kailangan ko munang tumawag. Nang makakonekta ang tawag, narinig ni Bobby ang sekretarya na sabik na sinabi, Bobby. Kinidnap si Miss Emily. Ano? Agad na nagbago ang mukha ni Bobby, at napuno ng mamamatay tao na espiritu ang buong silid. Anong nangyari? Agad na tanong ni Bobby. Mabilis na ikinukwento ng sekretarya ang sitwasyon kay Bobby. Na-notify ko na lahat ng party sa River City, pero hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Miss Emily, medyo masakit na sabi ng sekretarya. Labis na malamig ang mukha ni Bobby, at sa isang iglap ay umakyat ang galit sa kanyang utak. Para kay Bobby, si Emily Taylor ang liwanag ng kanyang buhay. Wala nang ibang pakialam si Bobby, ngunit hindi siya papayag na saktan ng sinuman si Emily. Huminga siya ng malalim at sinabing, pupunta ako ngayon. Bobby, anong nangyari? Pagkatapos ibaba ang telepono, tanong ni William Richardson. Walang oras si Bobby para magpaliwanag sa kanila, kaya tumingin siya kay William Richardson at sinabing, pahiramin mo ako ng kotse mo. Kung mayroon man, maaari kong hayaan ang isang tao na magmaneho sa iyo doon, sabi ni William Richardson. Hindi na kailangan. Kinuha ni Bobby ang susi ng sasakyan sa mesa at walang sabi-sabing naglakad palayo. Sa daan, mabilis na tumakbo si Bobby papunta sa estate ng pamilya Taylor, pinindot ang accelerator hanggang sa halos masira, at nagpatakbo ng hindi mabilang na pulang ilaw. Sinumpa ng mga dumaraan si Bobby at tinuturing siyang isang street racer. Pagkaalis ni Bobby, mabilis na natanggap ni William Richardson ang tawag at nalaman ang balita. Nang ibaba ang tawag, naging sobrang pangit ang mukha ni William Richardson. William, anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Stephen Hill. Huminga ng malalim si William Richardson at sinabing, may kumidnap kay Emily Taylor. Ano? Nang marinig ito, tumalon si Stephen Hill. Sino ang may lakas ng loob? Ayaw na ba nilang mabuhay? Napadilat si Stephen Hill at napasigaw sa gulat. Walang sinabi si William Richardson, bumantong hininga lang, River City. Natatakot akong magbago ng mga bagay. Kabanata 83. Ngayong gabi sa River City, ay nakatadhana na hindi mapakali. Dahil sa nangyari, nawalan ng gana si William Richardson at mabilis na umalis sa River City matapos magpaalam kay Stephen Hill. At si Stephen Hill ay umuwing malungkot. Pagdating niya sa bahay, nakaupo si Benjamin Hill sa sopa at naglalaro at kumakain ng merienda, mukhang medyo relaxed. Dad, ano pong problema? Casual na tanong ni Benjamin. Sinulyapan siya ni Stephen Hill at bumulong sa mahinang boses, si Emily Taylor talaga ay kinidnap, hindi ko talaga alam kung sino ang gumawa nito. Nang marinig ito ni Benjamin ay hindi napigil ang matawa. Sabi niya na may halong pagmamalaki, Tay, hindi mo maisip, di ba? Nagawa ko. Nagsalubong ang kilay ni Stephen, you can't joke about this kind of thing. Nagmamadaling depensa ni Benjamin, totoo naman. Sinabi ko na sa iyo noon, kailangan nating turuan siya ng leksyon. Biglang tumayo si Stephen na nakaupo sa sofa. Matiim niyang tinitigan si Benjamin, nanginginig ang boses, ay. Ikaw ba talaga ang gumawa? Siyempre, totoo, walang duda. Sabi ni Benjamin sabay tapik sa dibdib. Nang marinig ito, itinaas ni Stephen ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Benjamin sa mukha. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao si Emily Taylor? Matiim na tinitigan ni Stephen si Benjamin, bahagyang nanginginig ang katawan. Tinakpan ni Benjamin ang kanyang mukha, at galit na sinabi, Tay, ikaw. Sinaktan mo ba talaga ako? Hindi mo pa ako sinaktan simula noong bata pa ako. Sana pwede kitang patayin ngayon din. Nagngagat ang ngipin ni Stephen.
Kailangan mo lang guluhin ang mga bagay-bagay. Wala kang ideya kung ano ang kahihinatnan kung makikipag-usap ka kay Emily Taylor. Galit na sabi ni Stephen. Gayunpaman, walang pakialam si Benjamin habang nanunuya. Tay, ano ang iyong inaalala? Nakahanap na ako ng scapegoat. Walang kamali-mali ang plano ko. Pagkatapos, sinabi ni Benjamin kay Stephen kung paano niya isinagawa ang buong bagay. Matapos makinig ay pawis na pawis si Stephen. Ito ba ang tinatawag niyang flawless? Ito ay simpleng puno ng mga butas. Isa ka talagang tanga. Sabi ni Stephen habang nagngangalit ang mga ngipin. Pabalik-balik ang lakad niya sa silid, habang nangingibabaw sa isip niya ang takot at takot. Ito ang unang pagkakataon na nakadama ng ganoong takot si Stephen. Ngunit ang pag-iisip ng isang negosyante ay tuluyang Itinuro ni Gary Brown, hindi natin hahayaang ibuhos niya ang mga butil sa atin. Tay, maaasahan si Gary Brown, hindi niya tayo ilalantad. Ungol ni Benjamin. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Sa sobrang galit ni Stephen ay muntik na siyang mahimatay. Ang mga patay lang ang makakapagtago ng sikreto. Kung ipagbibili niya tayo, hindi tayo pababayaan ng pamilya Taylor, kahit walang ebidensya. Malamig na sabi ni Stephen. Umalis ka na agad. Pagkatapos nito, babalik tayo sa Shiglan City magdamag. Malamig na sabi ni Stephen. Walang pagpipilian, tumango si Benjamin. Sa kabilang banda, nakarating na si Bobby Aguilar sa estate ng pamilya Taylor. Sa malaking estate, iisa lang ang secretary. Pagkapasok ni Bobby, galit na sinabi ng sekretarya, "It's all because of you." Pinapunta ni Miss lahat ng bodyguards sa tabi mo dahil nag-aalala siya sa kaligtasan mo. Ikaw bastard, hahatakin mo ang ating Miss sa kanyang kamatayan maya-maya. Natigilan si Bobby. Napatitig siya sa sekretarya at nanginginig na nagtanong, "Totoo ba ang sinabi mo?" Kalokohan. Malamig na sabi ng sekretarya. Sinasabi ko sa iyo, nasabi ko na kay Master ang tungkol dito. Kung mawalan man ng buhok si Miss, mas mabuting handa kang mamatay. Malamig na sabi ng sekretarya. Napakasama ng mukha ni Bobby. Hindi niya inaasahan na ipapadala ni Emily Taylor ang lahat ng bodyguard sa kanyang tabi. Higit sa lahat, hindi man lang napansin ni Bobby. Napuno ng halo-halong emosyon ang puso ni Bobby Aguilar, at hindi niya maiwasang sampilan ang sarili. Gayunpaman, hindi ngayon ang panahon para sa mga walang ginagawang pag-iisip. Ang pinakamahalagang bagay ay mahanap ang lokasyon ni Emily Taylor sa lalong madaling panahon at matiyak ang kanyang kaligtasan. Dalhin mo ako kaagad sa kwarto ni Miss Taylor, nagmamadaling sabi ni Bobby Aguilar sa sekretarya. Malamig na sagot ng sekretarya, "Ano ang gusto mong gawin? May paraan ako para mahanap siya. Bilasan mo at dalhin mo ako dyan." Halos maingay ni Bobby Aguilar ang mga salitang ito. Kinagat ng sekretarya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, "Sumunod ka sa akin." Mabilis na nakarating ang dalawa sa kwarto ni Emily Taylor. Pagkapasok niya, nagsimulang maglakad-lakad si Bobby Aguilar sa kama ni Emily. "Anong ginagawa mo?" Tanong ng sekretarya na nakakunot ang noo. "Bakit walang buhok?" Nag-aalalang tanong ni Bobby Aguilar. Ngumisi ang sekretarya, araw-araw nililinis ang kwarto ni Miss Taylor. Paano magkakaroon ng buhok? Natarante si Bobby Aguilar, hinawakan ang braso ng sekretarya at sinabing, "Bilasan mo, hanapin mo ako ng hibla ng buhok ni Miss Taylor ngayon din." Nang makita ang pagkabalisa ni Bobby, hindi na naglakas loob ang sekretarya na magtanong pa. "Wait here," malamig na ngumuso ang sekretarya. Pabalik-balik si Bobby Aguilar sa silid, pawis na pawis sa pagkabalisa. Napuno ng galit at guilt ang puso niya, kaya mas lalo siyang nabalisa. Sa wakas, bumalik ang sekretarya na may ilang hibla ng buhok. Sa halip na sagutin ang tanong, nagtanong si Bobby Aguilar, "Sigurado ka bang ito ang buhok ni Miss Taylor?" Kalokohan, naiinip na sagot ng sekretarya. Tumango si Bobby Aguilar at sumenyas, "Lumabas ka muna. Ano sa lupa ang sinusubukan mong gawin?" Lalong naguluhan ang sekretarya sa ginawa ni Bobby. "Labas!" Galit na sigaw ni Bobby Aguilar. Nagngangalit ang sekretarya,
at bagamat galit na galit ay hindi siya nagpatalo. Pagkaalis ng sekretarya, pinulot ni Bobby Aguilar ang isang hibla ng buhok. Huminga siya ng malalim, saka kinagat ang kanyang daliri, at nagpunas ng isang patak ng dugo sa hangin. Kasabay nito, ang kanyang daliri ay dahan-daang nag-apoy ng isang madilim na pulang glow. Mabilis na binalot ng ningning ang buhok at lumutang sa hangin, sumanib sa patak ng dugo. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na iniwan ng kanyang ama sa kanyang mana, na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan at posibleng makaapekto sa kanyang magiging landas. Ngunit sa sandaling ito, walang pakialam si Bobby Aguilar sa mga kahihinatnan. Hanggat mahanap niya si Emily Taylor, handa siyang gawin ang lahat. Ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo, at ang iskarlote na kinang ay nagpapaliwanag sa buong silid na parang lampara. Puff! Si Bobby Aguilar ay dumura ng isang subo ng dugo, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumukas ang mga mata ni Bobby. Mabilis na nawala ang ilaw sa kwarto. Muling naging kalmado ang lahat. Tumayo si Bobby Aguilar, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding layunin ng pagpatay. Saka siya tumalikod at lumabas ng kwarto. Sa oras na ito, naghihintay ng sekretarya sa labas ng pinto. Ang sandali na nakita niya. Bobby Aguilar, tinanong niya, saan ka pupunta? Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, nahanap ko na ang lokasyon ni Miss Taylor. Ibabalik ko siya ng ligtas. Nahanap siya. Natigilan ang sekretarya. Gusto niyang magtanong pa, ngunit si Bobby Aguilar ay lumabas na ng pinto at nagmamaneho palayo sa ari-arian ng pamilya Taylor. Kabanata 84. Sa isang malayong burol. Ang lugar na ito ay bihirang bisitahin, napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Walang signal ng cellphone dito, ginagawa itong isang tunay na mapanglo na lugar. Sa isang kuweba, binabantayan ng dalawang malalaking lalaki na may tato ang isang napakagandang babae. Boss, bagay talaga ang sisiw na ito, nakangiting sabi ng isa sa matipunong lalaki. Napalunok din ang isa, dahil hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang babae. Boss, magsaya muna tayo. Tanong ng isa sa mga lalaki. Kumunot ang noo ng isang lalaki at ikanaway ang kamay, kalimutan mo na. Ang babaeng nakatali sa upuan ay si Emily Taylor. Sa sandaling ito, walang gulat sa kanyang mukha, tanging kalmado, na medyo inis ang mga lalaki. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkidnap sa akin? Tanong ni Emily sa dalawang lalaki sa mahinahong tono. Hehe, anong kahihinatnan? Kukunin ko ang pera at mawawala. Nakangiting sabi ng isa sa kanila. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Emily. Boss, maghihintay na lang ba tayo dito ng 2 araw? Tanong ng isa sa kanila na nakakunot ang noo. Ang paghihintay ng 2 araw para kumita ng 20 milyong dolyar ay madaling pera. Huwag kang matako, winagiway ng isa ang kanyang kamay. Ang oras ay tumatakbo, at si Bobby Aguilar ay desperadong nagmamadali patungo sa lugar na ito. Mabilis na umatras sa sasakyan, hindi nawala ang gulat sa mukha ni Bobby. Kung may nangyari kay Emily, si Bobby ay maaring nasa buong buhay niya ng sakit. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa paanan ng burol. Tumangala si Bobby sa burol at walang kamalay-malay na naikuyom ang kanyang kamao. Napuno ng nakakatakot na mamamatay tao na espiritu ang lugar, na nagpapanginig sa sinumang makakita nito. Sa loob ng kuweba, panay ang tingin ng dalawang matipunong lalaki kay Emily. Sa pagtingin sa kanyang malasutla at makinis na balat, ang dalawang lalaki ay hindi napigil ang malunok ang kanilang laway. Ang ganda sa harap namin, at hindi namin siya mahahawakan. Sayang naman. Sabi ng isa sa kanila. Lumingalinga ang mga mata ng isang lalaki sa paligid, may iniisip. Screw it. Tatakbo na tayo sooner or later. Once we have our way with her, mag-abroad na tayo. Sino ang makakahanap sa atin? Hindi na nila napigilan. Sabay na tumayo ang dalawang lalaki at naglakad papunta kay Emily. Nanlamig ang mukha ni Emily. Sa pagharap sa gayong mga desperado, maging si Emily ay naiwang walang magawa.
Mas mabuting mag-isip ka ng 2 beses, malamig na babala ni Emily. Matagal na naming pinag-isipan, nakangiting sabi ng 2 matipunong lalaki. Ang paglaruan ang napakagandang kagandahan sa loob ng 2 araw, sulit ito kahit na hindi namin makuha ang pera. Inabot nila ang kanilang mga kamay, palapit ng palapit kay Emily. Nang hahawakan na sana siya ng mga ito, may biglang lumipad na bato na parang bala. Tinamaan ng bato ang isang kamay ng mga lalaki nang walang anumang paglihis. Sa isang iglap, ang kamay ay natusok, ang mga puting buto nito ay nalantad sa hangin, at isang malakas na amoy ng dugo ang napuno ng hangin. Ikaw, ay nililigawan si kamatayan. Sumabog si Bobby sa matinding mamamatay tao na espiritu, na kahit malayong Emily ay nararamdaman. Nagulat si Emily kay Bobby. Alam niyang may magliligtas sa kanya, pero hindi niya inaasahan na si Bobby pala yun. Miss Taylor, okay ka lang ba? Napatingin si Bobby kay Emily at agad na nagtanong. Napangiti si Emily at sinabing, kung mamaya ka pa, baka may nangyari na talaga. Damn it! Sino itong brat na nangangahas na sumira sa kasiyahan natin? Napasigaw ang matipunong lalaki sa sakit na tinakpan ang kamay. Sinusubukang gampanan ng bida. Paglaruan ko itong babaeng ito sa harapan mo. Ngumisi naman ang isa pang mapupunong lalaki. Nang marinig ang mga salitang ito, umabot sa sukdulan ang galit ni Bobby. Sa mga mata ni Bobby, si Emily ay isang hindi mahahawakan, marangal na babae. Maging si Bobby mismo ay hindi nang ahas na magtanim ng anumang masasamang kaisipan. Ngunit ang 2 lalaking ito ay naglakas loob na magkaroon ng gayong karumal-dumal na pag-iisip tungkol kay Emily. Ikaw, ay nililigawan si kamatayan. Naikuyom ni Bobby ang kanyang mga kamao, lalong bumigat ang kanyang mamamatay tao na espiritu, at isang pakiramdam ng pang-aapi ang lumapit. Nagbago ang mukha ng 2 matipunong lalaki, at sa hindi malamang dahilan, napuno sila ng pangamba. Damn it, patayin na lang natin ang batang ito. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sinugod ng 2 lalaki si Bobby. Matagal nang nawala ang pasensya ni Bobby. Humakbang siya at sinipa, nabasag ang buto ng tuhod ng lalaki. Umalangaw-ngaw ang masakit na alulong sa buong lambak. Hindi tumigil doon si Bobby. Inabot niya at hinawakan ang leeg ng 2 lalaki, itinaas sa ere. Magsalita ka. Sinong nagsabi sa'yong gawin mo ito? Pinilit ni Bobby ang sarili na pinigilan ang gana niyang pumatay at malamig na sinabi. Ang 2 lalaki ay nagpupumigla sa hangin ngunit hindi makawala. Isang hindi mabata na takot ang nabuo sa kanilang mga puso. Huwag mo kaming patayin. Nagpupumilit silang sabihin ang mga salitang ito. Magsalita ka. Umungol si Bobby, tinakot ang 2 lalaki na basain ang sarili nila. Ito ay, si Gary Brown. Sinabi sa amin ni Gary Brown na gawin ito. Hindi na nila ito nagawang itago pa at ibinunyag ang pangalan ni Gary. Nang marinig ang pangalang ito, mas naging malamig ang ekspresyon ni Bobby. Gary Brown, hindi kita pinatay, pero naglakas loob kang magplano laban sa akin. Kahit nasaktan si Miss Taylor. Nanginginig si Bobby sa galit. Damn it, hindi ako dapat naging malambot ang puso. Dapat ay pinatay ko na siya ng mas maaga, bulong ni Bobby, puno ng panghihinayang. Kung kanina pa niya pinatay si Gary, hindi sana maranasan ni Miss Taylor ang ganitong pagsubok. Magandang tao, nasabi na namin sa iyo, maaari mo bang iligtas kami? Ang 2 matipunong lalaki na nagmamakaawa sa sakit. Malamig silang tiningnan ni Bobby at sinabing, kailangang mamatay ang sinumang maglakas loob na hawakan si Emily. Pagkasabi noon ay pilit niyang pinisil at pinitik ang leeg ng 2 lalaki. Ang 2 matipunong lalaki ay bumagsak sa lupa kasabay ng isang kalabog, ang kanilang dugo ay nabahira ng pula sa lupa. Kabanata 85. Matapos patayin ang 2 lalaki, hindi pa rin nawawala ang galit ni Bobby Aguilar. Mabilis siyang lumapit kay Emily Taylor at pinunit ang mga lubod na nakagapos sa katawan nito. Bahagyang namutla ang mukha ni Emily, hindi dahil sa kinidnap, kundi dahil sa 2 bangkay. Noon lang napagtanto ni Bobby na hindi siya dapat pumatay sa harap ni Emily.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, siya ay nabulag ng galit na hindi niya maisip ang napakaraming bagay. Ayos ka lang ba? Tumayo si Bobby sa harap ni Emily, sinusubukang huwag makita ang mga katawan. Umiling si Emily at sinabing, okay lang ako. Mabuti yan. Umuwi na tayo. Yumuko si Bobby at binuhat si Emily sa isang dominanteng paraan, pababa ng bundok. Nakahiga sa mga bisig ni Bobby. Lubhang panatag ang pakiramdam ni Emily. Tumangala siya sa mukha ni Bobby at hindi niya maiwasang mapangiti. Dahil sa mainit na pakiramdam na ito, naranasan ng malakas at dominanteng si Emily ang pakiramdam ng pagiging isang maselang babae. Nang makarating sila sa ibaba ng bundok, binuhat ni Bobby si Emily sa kotse at tinungo ang estate ng pamilya Taylor. Miss Taylor, kasalanan ko lahat ito. Ipinapangako kung hindi na ito mauulit. Si Bobby ang nagmaneho habang mataimtim na nagsasalita. Natawa si Emily at sinabing, hindi mo kasalanan. Kung mayroon man, sila ay masyadong matapang. Napabuntong hininga si Bobby, hindi alam ang sasabihin. Miss Taylor, sabihin mo sa mga bodyguard mo na bumalik. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Marahan na napabuntong hininga si Bobby. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Emily na mataranta. Ang laking bibig. Pagkatapos ay hindi napigilan ni Emily ang pag-ungol sa ilalim ng kanyang hininga. Mabilis na dumating ang sasakyan sa estate ng pamilya Taylor. Sa oras na ito, natipon ng estate ng pamilya Taylor ang nangungunang mga numero ng River City. Nagsuot sila ng mga pananabik na ekspresyon at may mga komplikadong emosyon. Kung may nangyari kay Emily sa River City, magulo. Bumalik na si Miss Taylor. Sa sandaling ito, may sumigaw, at lahat ay nagmamadaling lumapit kay Emily. Miss Taylor, okay ka lang. Tinakat mo kami hanggang mamatay. Nangangako ako na iimbestigahan ko kaagad ang mga isyu sa seguridad ng River City. May magpo-protekta ako kay Miss Taylor 24/7. Nag-uusap ang lahat, medyo kinakabahan. Kinaweyan ni Emily ang kanyang kamay at sinabing, bumalag kayong lahat. Medyo pagod na ako at gusto ko ng magpahinga. Ano, nagkatinginan ang lahat, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sinabi ni Miss Taylor na umalis ka, kaya pumunta ka na lang. Ikanaway ni Secretary ang kanyang kamay. Pagkarinig nito, isa-isang umalis ang lahat. Pagkaalis nila, tumingin ang Secretary kay Bobby at ngumuso, mabuti na lang at maayos ang dalaga. Hindi siya pinansin ni Bobby at tumingin kay Emily, sinabing, Miss Taylor, dapat kang magpahinga ng maaga. Hindi kita iistorbahin. Saan ka pupunta? Pinigilan ni Emily si Bobby. Napalingon si Bobby kay Emily habang huminga ng malalim at sinabing, wala lang. Oras na para umuwi ako at magpahinga. Pagkasabi nito, mabilis na umalis si Bobby sa estate ng pamilya Taylor. Ang kabanata ay na-update sa pamamagitan ng NOB-A-L-BIN. Copper meter. EMF, anong punk? Uuwi siya ngayon para magpahinga. How I polite. Hindi napigilan ng kalihim ang pagunggol. Tumingin sa kanya si Emily at sinabing, sa tingin mo ba uuwi na siya? Natigilan ang secretary at nagmamadaling nagtanong, Miss, anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Emily bagkus ay bumantong hininga siya ng mahina, tawagan mo ang mga nakatataas at siguraduhin mo. Ligtas si Bobby. Humanap ka ng maglilinis sa kalalabasan. Saglit na nag-alinlangan ang kalihim at mabilis na naunawaan. Hindi talaga uuwi si Bobby. Alamin niya kung sino ang nasa likod ng krimen. Miss, baka hindi ko na kailangan maghanap ng tao. Umiling ang secretary. Nasabi ko na kay Master, at nagalit siya nang marinig niya ang balita. Ipinaalam na niya ang Choiseul Battle Zone, at isang espesyal na puwersa ang puwersa mula sa Battle Zone papunta sa River City. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Emily na sinasabing sumimangot. Malaking bibig. Malamig na saway ni Emily. Nanatiling tahimik ang secretary sa tabi niya. Hindi napigilan ni Emily ang paghaplos sa kanyang mapuputing noo, nakaramdam ng pananakit ng ulo. Miss, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Maya-maya, humakbang ang kalihim at pansamantalang nagtanong. Hindi sinagot ni Emily ang tanong, pero nasa puso na niya ang sagot.
Ito ay tiyak na hindi Gary Brown, bilang ang mga thugs ay inaangkin. Ito ay ibang tao. Sa sandaling ito, si Bobby ay papunta sa tahanan ng pamilyang Brown. Ang mga Brown ay nanirahan sa Dragon Rising Community, sa parehong lugar kung saan si Bobby. Sa oras na ito, si Gary Brown ay pabalik-balik sa kanyang silid. Honey, anong nangyayari? Bakit masama ang kutob ko dito? Kumunat ang noo ni Sylvia Johnson. Hindi nagsalita si Gary, ngunit labis siyang natatakot. Iyon ay dahil 2 beses na niyang tinawagan ang 2 tulisan at hindi makalusot. Sana, walang nangyaring masama. Ungol ni Gary na may nanginginig na boses. Sa sandaling iyon, isang anino ang biglang sumilay sa labas ng pinto. Tinakat nito ang kaninang kinakabahan na si Gary, dahilan para mapatalon siya. Sino ang nasa labas? Sinong nandyan? Malakas na sigaw ni Gary. Katahimikan ang namayani sa labas ng pinto, walang sumasagot. Honey, walang tao sa labas. Masyado ka lang bang kinakabahan? Ungol ni Sylvia. Pinunasan ni Gary ang pawis sa kanyang noo at bamulong, sana nga. Hilyek. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay biglang marahas na nasira. Sunod-sunod na pumasok ang isang lalaki. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay biglang marahas na nasira. Sunod-sunod na pumasok ang isang lalaki.